pray. We praise you, Father God in heaven. Maraming salamat po muli sa pagkakataon ito na pinagkalog po sa amin. Kung kami magtipon-tipon, Panginoon, upang aming pagpulay-pulayan ang iyong mabuting salita na aming namin sa araw na pumuhay, Panginoon. At naway po sa inyo po ang puso ng bawat isa natin ito. Naway ito ginawa ng banal na Espiritu at pulubos po namin mabanawaan ang iyong salita. At naibahagi po namin ito sa aming kapwa. Hindi lang po namin ito sa marinig. Naway tulutan niyo po kami bigyan ng kaliwanagan, Panginoon, upang ito maibahagi namin sa aming pamilya, kaibigan, kapwa, Panginoon, at patuloy pa po kami makapag-win ng soul, Lord God. Muli, Panginoon, ito ay aming tinataas sa madami sa pangpangyarihan pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang topic natin, mga kuya, is we are steward of God's will. Alam niyo ba yung we are stewards of God's blessing? Alam niyo ibig sabihin yun? Alam niyo ibig sabihin yun? Ibig sabihin tayo yung tagahatid. Basahin natin sa Bible verse, Mateo 25:14-30. Ako na magbabasa. Mateo 25:14-30. Mateo 25 verse 14-30. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arihan. So, ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at isa pa'y 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakan iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayun din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. 18. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinabulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan niyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang inyong iniwan sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko kung kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga na hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natatakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwanan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang mga bunga na hindi ko tanim at inani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit paano may tinubo sana ito? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa mga 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang mananagana, ngunit ang wala kahit ay kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Number 30. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong ito. Iyan do'y mananangis, siya ay mangangalit ang kanyang mga ngipin. Naintindihan niyo ba yung binasa? Ang pinapahiwatig sa dito, yung kumbaga, yung kaalaman na meron tayo, hindi lang sa hindi lang sa kumbaga, hindi lang sa spiritual, kumbaga, magaling kang kumanta, magaling kang sumayaw, magaling kang magsalita, kumbaga yung mga bagay na meron blessing yan, galing sa Panginoon. Meron kang alam sa salita ng Diyos,
Parang ano to eh, tignan niyo yung dalawa, di ba? Pinalago nila. Parang tayo yan. Yung lagi ko pinaulit sa inyo. Na andito kayo, palaguin niyo yung sarili niyo. Huwag kayong manatiling habang buhay na nagpapakinig lang. Dun siya kumakatawan. Yung isa, yung dalawa, di ba meron silang, ano yung bebe? Gusto niyo yung biscuit dyan? Yung dalawa, tignan nyo ha. Meron silang binigay sa kanilang pera, parang halin tulad na may binigay sa ating talento, kaalaman, siya yung makit niya muna. Makit niya na doon. May binigay sa ating talento, kakayanan, silang dalawa, pinalago nila yung pera. Tignan nyo ha, pinagpala pa sila. Diba? Pinagpala pa sila. Yung isa na walang ginawa, na binigay siya ng talent, o ano man yung binigay sa kanya, pera, wala siyang ginawa, inayaan niya lang. Diba? Binawi sa kanya. Bukod doon, kung ano pa yung meron ka, is babawin. Parang ano yun, ito. Kunyari, magaling tayong, meron tayo sa Biblia, ganyan, marunong tayo sa mga kumanta, sumayaw, gagamitin natin siya lahat para sa pagbubuli sa Panginoon. Diba? Baga, mag-share ka ng Word of God, palalaguin mo, bukod doon, lalago pa yun. Di sabi nga sa topic number 1 natin, di ba? Tawag dito. Sabi nga sa team natin, we are stewards of God's blessing, di ba? Sa number 1 natin, work for it diligently. Ibig sabihin, talagang palalaguin mo siya, i-share mo sa kapwa mo, ikaw ay may binigay sa yung Panginoon na talento habang siya ginagamit mo sa Panginoon, mas mag-i-improve pa yung talent mo. Kunyari, magaling akong kumanta. Ginagamit ko siya para sa pagpuri sa Panginoon. Nagkakwara ka sa church. Habang patuloy ko siyang ginagamit, mas patuloy pang pagagandahin ni God yung boses ko. Mas pa-i-improve niya pa ako. Kasi nagagamit ko siya sa kabutihan, nagagamit ko siya para sa Panginoon. Diba? Kunyari, yung pera. Binigyan ako ng Diyos ng pera. Binabalik ko sa kanya yung 10%, yan, yung ikapo, binabahagi ko rin sa mga nangangailangan. Mas sisiksik-liglig pa, ibabalik niya sa akin. Madodoble pa niya. Diba? Basta lahat ng gawain para sa Panginoon, lahat ng nakagagalaw ng Panginoon, lahat yan pag ginagawa mo, lahat ng anong meron ka is dodoblehin pa niya. Ibibigay niya pa sa iyo, sisiksik-liglig ito lang. Tanong natin sa number 1. Number 1 question. Mabuting tagapamahala ka ba sa pagpapala na meron ka? Mabuting tagapamahala ka ba sa mga pagpapala na meron ka? Kunyari ako muna kong sasagot. Ako siguro nasasabi kong mabuti kasi yung ginamit sa akin, ang binigay sa akin pagpapala na ganito, na magkaroon ng kaalaman about sa Bible, about sa Word of God, binabahagi ko. Sa pagganong paraan is, na pamamahalaan ko yung binigay niya sa aking talento. Ikaw kuya, mabuting tagapamahala ka ba sa mga pagpapala na meron ka? Bakit ganda naman? Siguro mabuti kasi Lang bag ko. Asan? naulit ano. Mabuting tagapamahala ka ba sa mga pagpapala na meron ka? Siguro sa ngayon meron naman kasi nakakapag-invite ako sa cell group. Yun, nakaka-attend ako lagi. Yan lang. Tapos sabi ni Kuya kasi binigay siya ng authority, kumbaga pamahala siya na ikaw, Joar, ito yung kakayahan mo, mag-invite ka ng soul, mag-win ka ng soul. Diba? At nagawa niya naman yun. Diba? Ikaw, Kuya? Ano ba tanong kaya? Mabuting tagapamahala ka ba sa mga pagpapala na meron ka? Opo. Kasi po katulad po sa Bano, nari po, binigay sa akin ni Lord na talent sa basketball. Pinapalago ko po pa yun. Naglalaro po ako para maabot ko po yung maging MVP po sa liga. Ganun po. Pwede na naman yan kasi talent kasi. Pero siyempre, pag magbabasketball, kahit pagpapray mo lagi yan, huwag mong aasahan yung sarili mo kakayanin. Diba sabi nga, yung umaasa sa sarili mo kakayanin, mamang yan. Kaya dapat yung talent mo ng basketball, ipagpapray sa kanya, Lord, talaga mo pa sa'yo. Ayan, para mag-improve pa. Ikaw, bro, Alfred. Para sa advice, yes. Kasi kinuon sa akin ni
yung motor ko. Nagagamit ko para makapagbiyahe, para kumita ng pera sa lalamog. Tapos pag kumikita ako, nagbibigay ako kay Ermat. Tapos pag walang bigas, nabili ako. Pag walang ulam, nabili ako. Yun, tama yung kay Kuya Alfred nyo kasi tignan nyo ha, binigay siya ng motor, binigay siya ng biyahe, alam mo, binibigay siya ng maraming booking, ang binabalik niya ngayon, binibigay niya ng pagkain ng pamilya niya. Susuplayan niya. Diba? Kaya sabi nga, yung blessing na natatanggap mo. Ano ka dyan, Kuya? Binabiyahe niya yung motor niya, lalamove niya, tapos the same time, iniingatan siya ng Panginoon, tapos yung binibigay sa kanyang blessing ni God, na financial, tinutulong niya sa pamilya. Binibigay niya sa magulang niya, sa nanay niya, para pangkain. Ikaw, Kuya? Ano? Kasi sa... pag maglalaro ako ng bus, nagpe-pray, yung sa liga ko. Pinagpe-pray ko talaga bago kami na walang mapahamak sa amin na walang may injury. Tas kapag nasa nagpe-pray din po kami mismong court. Pinagpe-pray din po kami ng katim namin para kasi powerful po yung yung prayer kasi. Katulad ng ng Israel. Sobrang lakas na ng kalaban nila. Pero sila ng Panginoon. Hindi sila natatakot. Gano'n man kalakas ng kalaban nila, panalo pa rin lagi sila. Kaya din po yung sabi. Kahit minsan nananalo, minsan natatalo. Kasi ayun yung nakaano sa amin. Nakatapak na okay lang yan. Bawi na lang na next game. As thankful din ako kay God kasi yung sobrang tagal ko naghihintay na makabili ng sapatos. Kung binigyan niya ako ng sapatos para magamit ko sa panglaro, sa pang-araw-araw ko din. Yun. Binigyan ka niya ng talent ng basketball. Tapos nag-pray ka, sabi mo, nag-pray ka, yung sapatos, binigay niya sa'yo. Ngayon, dapat gagamitin mo sa mabuti. Kung tama dyan ang sabi mo, before kayo mag-game, na ikaw yung mangunguna, pag-pray niyo yung laro niyo. Laking bagay kasi yung prayer. Laking bagay yan. Ikaw, Kuya? Kailangan kasi yung pag-share mo sa amin, pwede ko yung maging talent yun kasi pwede mong yung mga natunan ko sa inyo kay Rodan, pwede ko yung maging talent yun kasi pwede yung share sa ibang tao. Yun, tama yun. Kasi, tingnan mo ako, yung binigay sa akin kakayahan ng Panginoon na ganito magsalita, na ipapasa ko sa inyo, at the same time, kayo din, may babahagi nyo rin sa iba. Gita, sige, ano kayo? Para siya po. Kuya, kasi, kumbaga, yung nalalaman mo, talagang ibabahagi mo din. Yun yung sinasabi na huwag ka manatiling nagkapakinig ka lang Kumbaga, dapat mag-grow ka, level up ka. Level up mo, diba? Kaya Bert, baka lang may masagot ka. Mabuting tagapamahala ka ba sa mga pagpapala na binigay sa'yo? Ano ito financially, spiritually? Siguro sa akin ko yan. Na minsan hindi. Kasi masasabi lang naman natin na mabuting tagapamahala tayo ng mga magpapala ng Panginoon sa atin. Sabi lang naman natin na mabuting tayong tagapamahala ng mga pagpapala sa atin ng Panginoon kung nabibigay pa rin natin yung papuri sa Panginoon. Sabi natin, parang kahit ako na-convict din ako na may times na hindi ko na karapat dapat na pasasalamat, na ibalik dapat yung pasasalamat. Pero pa rin yung times na ibibigay ko, and sa tingin ko nagiging mabuti akong tagapamahala kung naibibigay ko pa rin pabalik sa Panginoon yung pasasalamat. Dali pa po. Kaya Jimmer, ibabalik yung papuri at salamat sa Panginoon. Sa lahat ng blessing na binibigay sa'yo, babahagi mo sa iba at babalik mo sa Panginoon. At yun maganda yung sabi ko nga sa inyo, di ba noon, sabi natin, yung tithes, yung 10%, sabi ko nga sa inyo, practice nyo yun, napakalaking bagay. Ako, pinapractice ko nga, minsan sumasabilay din ako.
Pero iba kasi yung nagte-text ka, yung binabalik mo sa Panginoon ng para sa inyo. May baon ka ng sa araw, may baon ka 50, o alas 5 piso, para kay Sunday, o Pepe, bigay kay God, kung saan na kayo nag-church, o bigay sa church, para kay God. Kasi, huwag kayong manghinayang doon kasi dodoblihin niya pa yun. Malaking dodoble, babalik na to. Ano lang ha, ano ko lang yung sagot ni Kuya Johar, kasi yung kay Kuya Johar kasi, yung, di ba tanong, yung tagapamahala, yung naging mabuti ka tagapamahala. Hindi lang na siguro, hindi lang naisip ni Kuya Johar eh. Yung pag-share niya sa social media, ng cell group natin, yan. Diba? Ang laking, ano yun ha, nag-save, biruin mo ha. Bukod dito, kumbaga, na-share niya pa, social media, pangkalahatan yun, talaga nababahagi niya. Diba? Ayun yung sinasabi na nakapakinig ka, nakatanggap ka ng blessing ng Word of God, ng blessing, ibabahagi mo ngayon. Ah, diba? Ang galing. Galing ako ito yung Bakit ano kaya nga dyan? Hindi ko na ikaw, dude. Ayaw mo tumingin sa akin, ha? Mabuting tagapamahala ka ba sa mga pagpapala na meron ka? Pagpapala na meron ka, kunyari yung marunong kang kumanta, marunong ka sumayaw, meron kang finances, marunong alam ka sa Word of God. Ito po, opo. Kasi yung mga binigay niya po sa akin talent, parang na-awaken ko po siya na mas lalo pa po akong gumaling. Kasi pag inano mo pa yun, kung nag-practice ka po nung nag-practice at gumagaling ka, parang pinapakita ko po sa kanila na ang ganda ng binigay sa'yo ng... Sa tandaan nyo lagi, kung ano yung meron tayo, galing agad kaya dapat pinabalik natin sa atin. Tandaan nyo. Kasi hindi pwedeng nagawa mo yung isang bagay, yung sarili mo lang kaya, nag-aaral ka, hindi totoo yun eh. Sabi mo, pinaractice ko to para gumaling ako. Hindi yun. Binigay yan sa'yo ng talent ng Panginoon. Nasa iyo na lang kung paano mo gagawin. Number 2. Sa number 2 tayo. Ang topic number 2 natin is make it grow continuously. Make it grow continuously. Ito sinasabi ko na patuloy tayong lumago. Patuloy natin palaguin kung ano meron pagpapala meron tayo. Kunyari, meron kang negosyo, pinagpapala ka ng Panginoon, ibigay mo sa kanya yung nararapat sa kanya, patuloy mong palaguin. Kumbaga, yung kaalaman mo sa Word of God, huwag ka lang mag-stay na tagapakinig, mag-Bible reading ka, mag-cell group ka, mag-church ka, palawakin mo pa yung kaalaman mo, mag-improve ka. Sabi nga, umalis tayo sa comfort zone natin. Huwag tayong, okay na ako, ganito lang ako. Parang sa trabaho yan eh. Okay na akong ganito lang, posisyon ko, okay na ako dito. Diba? Wag. Umalis kayo sa comfort zone. Sinasabi na, okay na ako, dito lang ako. Komportable na ako dito. Continuous nyo, mag-level up kayo, i-grow nyo. Hindi pwede kasing, nakikinig naman ako ng pag-bulay-bulay. Nakikinig naman ako. Pero sa kabilang banda, hindi mo siya nagamit, hindi mo siya sinapagay sa kapwa. Kasi napakalaking bagay nun. Kapag nag-share ka ng Word of God sa kapwa mo, ibig sabihin niya, nag-improve ka. Nag-grow ka. Yung nakapakinig ka, pagkapakinig mo, mga mayalang, sinishare mo na sa kapwa mo agad, sinishare mo sa social media. Ibig sabihin niya sa inyo na nag-grow ka. Tapos nagbabasa ka na ng Bible, yan, bisa na nag-grow ka din yan. Kaya napakasarap, kaya yung lagi kong ino-offer sa inyo, pag gusto nyo mag-live class, magsabi lang kayo kasi isa yun sa mga part of grow. Mag-grow kayo dun sobra. Kaya siguro ganito ako magsalita ngayon kasi dahil dumaan ako sa proseso. Ano? Question. Ayon sa mensahe, ano ang mga pagpapala na meron kayo na kailangan natin workout? Ano yung pagpapala na meron kayo na kailangan nyo pang workout? Kuya Liberty ako na. Siguro sa akin yung pagpapala ko na mas kailangan ko pang i-level up yung siyempre, alis lang naman ako siya. Pagbibigay ng salita or pag-share ng about Word of God. Kasi hindi lang sabi nga ni Kuya Roldan, hindi lang pwedeng okay na yan. Ayan na lang kasi, tao lang naman ako. Pero dapat ginagawa natin na mas best. Kasi ano ba, Diyos yung binibigyan natin, hindi
hindi lang tulad natin mga tao, di ba? Kaya mas deserve nyo yung best na ano, pagbibigay natin na magpapulong sa kanyo. Kaya kasi nga kung tayo mas yung paggalaw sa atin ni God is sobrang best ng paggalaw natin ni God. Dapat mas, kumbaga, kahit hindi natin mapantayan, pero dapat best din natin binibigyan ng papuri. Kaya dapat para sa akin yung kailangan ko i-work hard na mas kailangan ko pa yung pag-share ko ng word of God. Sabihin natin malalim na, pero dapat hindi lang dapat nakapokus. Dapat mas lalimin pa natin. Tama mo kay Kuya Gilbert. Kasi tayo nga, binigyan tayo ng higit pa sa best ni God eh. Diba? Dapat ibalik na rin natin sa kanya. Yan. Tapos, i-workout natin yun. Kumbaga, yung sabi niya sa kanya, yung pag-share ng Word of God. Kasi ano yun eh, parang ano yun, sasabi niya yung parang bread of life yan eh. Kumbaga, spiritual food. Pagbabahagi niya. Kumbaga, ikaw kasi, kung may kaalaman ka naman, pagkakaroon ka ng idea, kunyari nagbabahagi ka ng Word of God. Pag binabalik mo sa Panginoon yung papurit mo sa salamat, bibigyan ka pa ng knowledge niya. Paano mo siya mas papalawakan pa, mas paano mo siya ma-enhance yung pag-share mo ng Word of God. Ako yan. Sige, ikaw ka dyan. Bakit bumili ka ng ano? Ayon sa mensahe, ano ang mga pagpapala na meron ka, pagpapalang meron ka, na Aking pananampalataya para mapalapit ako sa Panginoon. At para lumakas din ang aking lakas ng loob. Ngayon po, thankful ako kay God kasi sa akin kasi nung pinag-iisipan ko talaga na magla-life test ba ako. Pero thankful kay God kasi sinabihan niya ako na i-grow ko pa yung sarili ko. Yun, napag-decision na ako na nag-chat ako kay Kerodan na magla-life class ako. Yun, para pa ako, lalo pa akong tumas at para may mga tao pa ako na mga tao pa akong maturuan. Sa kanya magandang example yun. Kasi, tignan mo ang gagawin niya, para ang gusto niyang i-workout is yung knowledge niya, ang Word of God. Pati yung faith niya, gusto niyang i-level up. Talagang hindi lang basta baga, papaapuyin mo pa. Galing. Kuya, ikaw bro Alfred. Para saan ba yung pagpapala na kailangan ko i-workout, yung mga natutunan ko noon. Para sa akin, hindi lang mga material na bagay yung pagpapala. Pagpapala din yung nakilala natin yung Diyos. Kasi para sa akin, hindi lahat ng tao nagka-chance na makilala yung Diyos eh. May mga tao na namatay na kilala nga nila yung Diyos, alam nila yung Diyos, pero hindi nila hindi malalim yung pagkakakilala nila sa Diyos. Kaya para sa akin kailangan ko i-workout yung pagdadasal, devotion, pag-attend ng cell group, Sunday service. Kasi ginagawa ko nga yung mga yun, pero minsan lang. On-off. Hindi katulad dati na ay workout yung on-off, maging on-on. Galing naman kaya ako rin, tignan mo Kumbaga, gusto niyang, hindi lang siya basta nakikinig, gusto niya rin mag-read ng Bible. Continuous pa. Yung sabi niya nga totoo yun di ba? May mga namamatay na tao na hindi nakakilala sa Panginoon. Di ba? Kumbaga, literal nilang kilala ang Panginoon, pero hindi nila alam kung sino at kung ano yung purpose ng buhay natin kung bakit natin sa lupa. Di ba? Ba kuya? Yung tanong kuya? Bakit Makati yan? Hindi ka naligo, no? Hindi, sungit yan. Sungit. Ano kamutin? Maganda mag-injection. Ayon sa mensahe, ano-ano ang pagpapala na meron ka na dapat mo pang i-workout? Akin po yun sa pakikinig ng Bible po. Tulad po na ito. Kailangan ko po sa puso yung nasasabi niyo po. Kasi para tumibay po yung
ugnayan ko kay Lord. Kasi po, magagamit ko rin po ito balang araw. Balang araw po. At pwede ko rin po ito i-share sa iba. Tama ko, Rafael Hamili, no? O, tama ko, nagkamali ah. Kaya ako nagkamali ni David eh. At saka dito pala, ito pala si Rimi. Janmark Camille. Rimi. Maganda yung kay Kuya Rafael kasi ano yun eh, tawag dito? Yung dati, kasi meron kasing, di ba nakikinig ka lang? Yung pag-ano. I-workout niya, magpo-focus siya. Ayun kasi maganda. Kumbaga, kung dati, pag nakinig ka, kung ano yung pinagkakapag-focus, siyempre pag-pray mo yung Lord, na mag-focus ako sa pag-pulay-pulay. Diba? Yun maganda kasi i-workout mo. Kumbaga, yung pagiging attendant, pagiging member, i-workout mo siya. Last level up mo pa ng level up, hanggang matuto ka ng matuto. Ikaw, kuya? Pass po muna, kuya. Okay. Ikaw, kuya? Ito lang. Bakit inaantok ka? Hindi ka natulog ang gabi, no? Ayon sa mensahe, ano-ano ang mga pagpapala na meron ka na kailangan mo pang workout? Pero para sa akin, yung pagpapala na yun, na gusto ko i-workout yung matuto ko magising ng maaga para makapagsimbahay sa pag-bonfire. Yun. Ganda kay Kuya Joel kasi ako yan, din ang gusto kong i-workout eh. Ako naman gusto kong i-workout sa akin yung reading Bible. Saka yun. Yan. Yung madagdagan ako ng sipag sa pagbabasa ng Biblia. Reading Bible, Sunday service, napakalaking bagay kasi. Ay, gano'n. Sige. Gusto ka workout yung sinipag ako papunta dito, tsaka mawala na rin yung mga ginagawa ko sa bahay para makapunta ka dito. Mawala yung bahay nila. Wala yung bahay. Ano wala yung bahay? Wala ka na. Hindi ka pwede tumira sa amin. Dito na siya mapunta kaya. Mapapater talaga ako. Hindi, pero tama naman yun kasi pag Sabado kasi, lagi nyo lang itatakyan sa oras na. Sabado, sa alas 7, pinapaidan na lang. Ayan. Huwag nyo lang antayin ng Pag minsan. yung dati sila, di ba sabi ko sa inyo? Para sa kanya. Yan ang lagi nyo. Lahat ng ginagawa natin is para sa kanya. Hindi para sa kakataas ko, kakataas na, kakataas natin na. Kundi yung papuri itong ginagawa natin, pagbulay-bulay, is para sa kanya. Hindi lift natin siya. Diba? Topic number 3 natin ay Sumama sa bahay namin. number 3, value and share intentionally. Ito, halos ka pares na nito number 3. Yung value and share it intentionally. Kung yun, papapahagi nga, share mo lang ka, di ba? Siyempre, pag na-workout mo yung knowledge mo, pin-workout mo yung faith mo, makakapag-share ka na. Kumbaga, huwag kang magbahagi na may kapatid. Kumbaga, kunyari, share mo ng baka sakali pa, upakin ako nito. Kumbaga, dapat yung intention mo is para ma-save siya, para makapabili ka ng soul. Yan, di ba? Basta lagi yung gagamitin yung, kumbaga, yung mag-share kayo lagi ng word of God. Kasi yung talagang intention nyo is, mabahagian siya, makilala niya yung Panginoon, makatanggap siya ng salvation, mawin nyo siya, ilapit sa Panginoon. Yan, yun yung dapat. Question number 3. Sa panahong sa panahong haharap tayo sa may-ari ng lahat na nasa atin, ano sa palagay mo ang sasabihin sa'yo? Well done, good and faithful servant, or lazy and weak. Sa panahong haharap tayo sa may-ari ng parang kulang yung tanong. Sa panahong harap tayo sa may nagmamay-ari ng lahat na nasa atin, ano sa palagay mo ang sasabihin sa'yo? Kunyari, harap ka sa Panginoon. Ano kaya yung tingin mo? Ano lang tingin mo sasabihin sa'yo? Well done, good and faithful servant. O lazy and weak. Ano yung lazy? Tamad, dumit, may tamad kayo na. Sa akin yung lazy. Ano yung pinakauna, kuya? Ito pag humarap ka na sa Panginoon, ano lang to Hindi naman kasi alam kung anong sabihin natin. Ito, well done and good, faithful servant, o you lazy and weak.
Okay ka, Ul. Sige na. Uy. Ano sa akin? Gano, good faith, good. Ano ba? Good and faithful, bakit? Ano, kasi parang hindi ko masabi. Hindi lang. Ano, good faithful kasi nakasubaybay siya sa atin araw-araw. Na kung anong mga ginagawa natin, na kung tama ba yung nagagawa natin sa sa buhay natin. Kasi good and faithful kasi ngayon nakikinig ng Panginoon ngayon. Kasi inaano natin yung salita niya, pinag-aaralan natin at para sa ating din kaligtasan. Kasi wala namang ibang makapagligtas sa atin, hindi siya lang. Yun lang. Tama naman sinabi ni Brother. Kasi, lagi ba? Tama naman yung sinabi ni Brother. Kasi, nandun lagi sila. Kasi kapag nasa gawain ka lahat ng ganito, siyempre, tapos, Sunday service, bonfire, tapos, share ka ng Word of God, good and faithful servant. Kung yan is ginagawa mo lahat yan. Diba? Yung week, baka nalito kayo sa week, yung week ano yan, yung masama. Masama, spelling, iba kasi yung spelling. Week, iba kasi yung week sa week. Para kasi ng big kasi, meron kasing week na mahina, merong week. Sige ako na kayo. Okay lang. Yung sa amin, isang kulto sa amin, binigyan ng kami. 5,000 ginto, tapos 2,000 isang ginto. Siguro masasabi natin na yung dalawa, di ba, yung 5,000 at yung 2,000 is pinalago nila, di sila natakot isugal. Kumbaga hindi yung tamang word ng sugal. Kumbaga hindi sila natakot na palakin, hindi nila in-stay yung pera sa comfort zone. Hindi katulad ng 1,000 ginto na ibinaon sa lupa kasi takot siyang paramihan or takot siyang kumbaga nakangamba siya. Hindi siya nagtiwala sa may-ari. And sobrang naano ko dun na ano ba yung nagsasabi sa atin ng Panginoon na good and faithful servant ba o yung Matthew 7:23 na ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasama. Kumbaga parang kung isipin natin, parang maano tayo na nagagawa ko ba yung dapat kong gawin. Nakalis na ba ako sa comfort zone ko o dito pa ba ako? And hindi lang basta-basta na hindi porket nag-share tayo ng about word of God, hindi porket nag-share tayo, hindi porket nag-share tayo. Masasabihan tayo ng good and faithful servant. Kasi andun pa rin yung sinasabi na wala yan lahat kung hindi mo binabalik sa Panginoon. At wala rin halaga yan kung hindi para sa Panginoon yung pinupunta mo. Yung sabi nga ni Carol, hindi ako, hindi si Carol, hindi si... Dapat pinupunta natin dito yung Diyos. Diba? Kasi walang saysay kung sa... Kumbaga wala naman, sabi nga ni Jefferson, diba? Hindi naman yung tao makakapagligtas sa atin. Ganun din. Hindi tayo maliligtas kung hindi yung Diyos yung pinapasal. Kung hindi yung Diyos yung dahilan na pinupunta natin sa lahat ng gawain. And dapat, ilamin ko lang na sa lahat ng bagay, dapat itaas natin yung Diyos. Yun. Then dapat lahat ng gawain niya, dapat siya pa rin talaga yung dahilan. Kasi gawain niya, hindi gawain yung tao. And sobrang sarap naman talaga na kahit ako gusto ko malaman. Kahit lahat naman yata tayong mga Christian ng tagasunod ng Diyos, di ba? Sobrang gusto natin na masabihan tayo na yung pag-akyat natin sa langit, masasabihan tayo na good and faithful servant. Halika, sumama ka sa aking kagalakan. Di ba kahit sa tao nga, masabihan ka na halika, sobrang sarap na sa puso. Paano pa kaya yung Diyos na gumawa sa atin, di ba? And kaya dapat isabuhin natin, hindi lang dapat natin
sinasabi or di na natin pinapakinggan. Dapat sinasabuhay natin. Kahit isang verse lang yan, basta sinabuhay mo. Sobrang ganda niyan. Hindi yung marami kang verse pero hindi mo sinasabuhay. Walang kwenta yan. Or walang say-say yan. Dahil sabi nga sa Santiago 1:2-22 na mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan ninyo lamang, diyadayan ninyo lamang yung sarili. Diba? Dapat siyasabuhay natin. Dapat mamuhay tayo ayon sa Diyos. Nang hindi tayo masabihan na lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasalanan. Mas masarap masabihan ng good and faithful sir. Yun lang. Yung mga sinabi ni Greg Levert, ngayon yun naman lagi sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit. Huwag nyo lang basta pakinggan. Damdamin nyo, i-adapt nyo siya. Tapos lahat ng mga gawain na para sa kanya, dapat tinataas natin sa kanya. Lahat ng bagay na gagawin nyo, tataas nyo sa kanya. Diba sabi nga ni Pastor nga, hindi tao, hindi relihiyon ang tinataas natin. Hindi ang tinataas natin, easy, Lord God. Wala tayong ibang tataas kondisyon. Yung sa dalawang servant na good, ganyan nyo ha. Kaya nasabihin na good servant yung kasi nag-level up sila. Nag-level na, winorkout nila, yung binigay sa kanilang talent, winorkout nila. Kung ano man yung pera, parang ano lang yan eh. Binigyan ka ng talent sa Panginoon, i-workout mo, gamit mo para sa kanya, improve mo para. Diba? Ikaw kuya? Ikaw? Pag umarap ka sa kanya, anong tingin mo sasabihin sa'yo? Good and faithful servant o Good luck. tamad at masama? Tamad siguro. Kasi hindi ko pa na-improve sarili ko eh. Yun lang siguro. Aminado eh. Aminado talaga. Ihanis talaga. Kasi tao tayo talaga eh. Oo, ganun talaga kasi yung tao kasi. Kakiba talaga yan yung nasa paligid. Hindi mawawala yan. Sabi ko nga sa inyo, sigat 24/7 yan. Pero yung kalaban 24/7. Sigat, nandito sa gitna natin, yung kalaban nasa paligid lang. Baka di natin malaman, baka pwede yung kalaban natin. Totoo yun. Ang kalaban nasa paligid din yan. Di ba kuya? Matawa ka lang, matawa. Nagpasya kanina na. At tingin mo ikaw? Kalaban. Tingin ko kaya yung Weldon. Kasi nakarating ako dito sa may cell group. Tapos nalagpasan ko yung pagsubok na binigay niya sa akin. Yun, pero dapat pag-ating ka ng cell group, i-a-adapt mo yan, sasabusin mo yan. Sabi ni Kuya Jimmy kanina, dapat hindi na kayo basta nakikinig. Kaya lagi kong inaano sa inyo na explore, mag-improve kayo, level up yung sarili. Ikaw kuya? Ano kayo tanong? Ano tingin mo sasabihin sa'yo pag kumarap ka sa kanya? Faithful. Bakit? Kasi pinapatibay ko yung relasyon ko sa kanya eh. Sa paanong paraan? Sa pagsisaya ko at pagbabasa ng Bible. Nagalit ka ng Bible? Congratulations ha? May verse kang alam? Unti lang. Kahit isa lang, share mo lang sa amin. Alimutan ka eh. Alimutan ka. Tumatay pa lang ako eh. Alam mo, nakakalimutan ka. Kasi tama sabi ni Kuya Gilbert yung isang verses na hawak mo, na pinangahawakan mo sa spam mo, yung laking bagay. Kasi ako lagi kong gamit yung Romans Philippians 4:6 lagi kong gamit yan. Kasi pag namumroblema ako naalala ko yung verses ko nun. Akala ko, hindi ako takot mamatay eh. Pero pag inisip kong yung kamatayan, takot ako. Bakit? Kasi kung sakaling mamatay ako, kung sakaling mamatay ako ngayon, sa tingin ko sa sarili ko, hindi salamat dito ako sa mga kasalanan ko. Kaya nasabi ko kanina na kailangan ko i-work out yung mga natutunan. Kasi ramdam ko, patay na patay yung spiritual life ko. Kaya gusto kong bumalik sa kanya. Yun lang ba yun? Kasi issue kayo, kay Alfred. Naiyak ako. Ako, yan din ang ako naman, hindi naman ako totally takot naman. Kasi lahat naman tayo dun darating. Hindi natin hawak yung buhay natin. Pero syempre nga, mas maganda habang buhay pa tayo. At hindi ko nakikita kay Kuya Alfred kasi parang hindi niya pa ganun kakilala yung Panginoon kaya gusto niya pang improve. Diba? Natatakot siyang mamatay kasi nga, gusto niya pang makilala yung Panginoon. Natandaan nyo, habang kayo malakas, malinaw yung mata nyo, magaling kayo magsulat, marunong kayo magsulat, nakakabasa kayo, nakakarinig kayo, maglingkod kayo sa Panginoon. Yung mata mo, gawin sa buwanga, magbasa ka ng Biblia,
Kasi mahirap kasi kapag hindi ka na nakakita. As stroke ka na, ganyan, hindi ka na makapagbasa. Hirap na, paano ka pa makapag-share ng word of God? Kung hindi ka na makapag-share, ganyan ka na. Pag malabo na yung mata mo, paano ka pa makakapagbasa? Paano mo babahagi sa kapwa? Kaya, yun. Yun. Diba? Conclusion na tayo mga kapwa. We are accountable to God for everything that we possess. We expect that in every blessings that we have, we are responsible to develop and make it grow. Yan, diba? Sa after kung lahat ng natin, kung ano yung mga blessing na meron tayo. Kasi yung blessing, hindi lang yung material eh. Diba? Yan, lahat meron yan. Diba? Maraming isang blessing eh. May bahay kayo, meron kang lupa, meron kang finances. Tutulugan ka. Diba? Yung may alam ka sa Word of God, blessing yan. Diba? Yung nagising ka sa umaga, blessing yan. Nakakain ka ng 3 beses sa araw. Blessing yan. Blessing. Tandaan nyo. Malusog. Yan, malusog. Yung malusog ka, wala kang sakit. Blessing yan. Ha? Ang Bible sa bahay, hindi mo ginagamit. Yan, di ba? Ang kapal pa naman, ganun. Basahin mo yun, improve mo. Try mo lang, hindi naman. Bigay mo sa akin. Iwan ko, kakabisado ka namin. Tasty. Sa gano'n lang, continuous grow lang tayo ng grow. Tandaan nyo, lagi ko sinasabi, huwag kayo mag-stay na nandiyan kayo sa comfort zone. Mag-improve kayo, mag-improve. Ha? Okay. Sino ang closing prayer? Yun mo. Tapos siya si Utoy. Ito dapat eh. Ay, ko lang ko na. Closing prayer ka na. Closing prayer. Ito dapat eh. Ay, ko lang ko lang. Pwede po. Father Lord God, salamat sa giving ito, Panginoon, na ibinigay mo na lang ng Panginoon na oras ito, Panginoon, para mapagbulay-bulay, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Ito maging gabay namin, Panginoon. Panginoon, na ang bawat salita mo, Panginoon, naway maging gabay ito, Panginoon, at maging border ito, Panginoon, sa mga magiging kasalanan namin, Panginoon. At nanghingi kami ng kapatawaran, Panginoon. Sinadyaman namin o hindi, Panginoon, ay hinihingi namin ito ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Naway, patawarin mo kami, Panginoon. Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon, ikaw namang muna, Panginoon, alisin mo, tanggalin mo po, Panginoon, ng mga masasamang pangyayari, Panginoon. Ibigyan mo kami ng daanan, Panginoon, na walang mangyayari masama kundi ikaw ang maunguna, Panginoon. At pinapanalangin ka, Panginoon, ng dati ni Geraldan, Panginoon, naway lumayin na siya, Panginoon. Dinideklara ko, Panginoon, ang paggaling niya, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon. Ngayon pa lamang, Panginoon. Blessing upon blessing, Panginoon, sa pamilya ni Geraldan, Panginoon, na hindi na sila, Panginoon, na magkukulang, Panginoon, kundi sobra-sobra pa, Panginoon. Mag-aapo-apo pa ang mga blessing, Panginoon, dahil siya ay nagpapagamit sa iyo, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ang lahat na nagpapagamit sa iyo, Panginoon, na hindi mo bibiguin, Panginoon. Kundi bibigyan mo ng sobra-sobra pagpapala, Panginoon. Naway, Panginoon, nagpapasalamat namin, Panginoon, sa araw nito, Panginoon, na ikaw ang muna sa aming Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita, Panginoon. Diabalik ko ang papulit, matamis at pulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.